There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world, and without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, you gave the world to me, and before I knew, there I was, so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life, and I've gone beyond existing. And it all began when I met you. I love the touch of your hair, and when I look in your eyes, I just know, I know I'm on to something good. And I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares away with the aching part of me. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Lord, we praise you. Lord, thank you, Lord, for this gathering. Lord, we just want to put you as the very center and the focus of this meeting. Oh, may you will be glorified upon us. Oh, Lord, you may continue, oh Lord, to speak to each one of us, Lord, and gain our hearts more. Oh, Lord Jesus. Lord Jesus. Amen. Salamat, Ginoo. Amen. Ikaw nagpaluna sa tanang butang. Amen. San paning kahaponon. Amen. Diyan na mo ni Ginoo. Amen. Meeting sa among igsuon. Amen. O kinahanglan mi sa imong presensya. Amen. Ikaw ang Diyos sa panalangin. Amen. At pahaluna sa tanang butang. Amen. O Ginoong Isus. Amen. 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 As we start, let's enjoy first, hymn. There is a great mystery. We can now have our seats. Wonderful story, for ages was hidden, now shown in His wisdom. This a divine romance of God and man in time, beyond understanding, yet seen in God speaking. There is a mystery, a wonderful story, for ages was hidden, now shown in His wisdom. This a divine romance of God and man inside, beyond understanding, yet seen in God speaking. God fell in love with man, for only God's love can make man just the same as He, in life and in nature. We are His expression, His pride is enlargement, forever together, as living inseparable as one couple, eternally. I'll just want to give
a short introduction about marriage. Okay. Marriage might be common to everyone, yet it is one of the most precious occasions that man must take and celebrate. Okay? For this is the day where the two people testify that they love one another before God and before men. Okay? And it is not a little thing that man can despise. For it's God's ordination that marriage must be held in honor. Okay? Actually, there is so much to receive in marriage. Okay? First is that our love relationship will not be condemned by men around us and by God. Second, is that we have security of our relationship. Okay? Sa gingon pa nila nga, unsa ang giusa sa Diyos, dili pwedeng bulagon sa tao. Okay. Third one is that, which is the most important one, is that God's blessings are upon us. No? So if we have, marriage, okay? Through marriage, we can have God's blessing. Okay? So no matter how we plan well and work hard, if we disobey God, we will just end up to curse. No? So kung sa pagpaningkamot, no? So kung dili ta, makasal, so murag tinumlo ra ang dagan sa atong kinabuhi. Apan kung makasal, makadawat ta og kini panalangin mga igsoon. So as they have fellowship with brother and sister, that ang mga witness, actually all of us are witness of this marriage, and they want some gospel aron po na matinawan sa ta what salvation means nga giingon sa Ginoo mga igsoon. So at this point, we will have a little gospel, a simple gospel para kanatong tanan mga igsoon mga igyan. Amen. So what I will be speaking to you this afternoon is concerning the mystery of human life. Ang misteryo sa kinabuhi sa tao. Amen. So if we read through the Bible, especially in Genesis, when God created everything, kung makita nato ba ang Diyos nagsugod siya buhat sa tanan, ipaulahin niya ang tao. And when He created everything, He said, good, maayo. But when He created man, what the Lord said is very good. Ano nakaingon man siya, very good. Doon na siya dakong kalambigitan sa Diyos mismo. Tungod kay sa dihang gibuhata sa Diyos, we are being made in His own image and likeness. Why? Nganong gibuhat magkasama sa dagway sa Diyos. Gingan pag yun, very good. Tungod kay ang tao di ay maoy mo padayag sa iyang kaugalingon. Sa Diyos mismo mga igsoon. And throughout the ages, it was hidden. But thank the Lord, we as the new believers, it was revealed to us. Ipadayag ni nato karong ingon nga mga magtutuo sa bagong tugon. And yun sa maniya pagpadayag. Well, sa akong giingon ganina, He created man in His own image. Aron sa tuyo nga makapadayag sa Diyos. So, kung i-recall nga ang tao nahulog tungod sa sala, kay ikaon niya ang gidili nga kahoy sa kuan nga pagkasulti, sa mubo nga pagkasulti. Pero ang Diyos, wala siya nawad ang paglaom sa tao, nga makapadayag ang tao sa iyang kaugalingon. Amen. Oh Lord, una, yung sa man pag-recover sa Diyos, nga mapahiuli ang tao sa original niya nga intensyon. Una, oh Lord, when God created man, He created him just like a vessel or sudlanan. You know that? Oh Lord. Sa Romans 9:23 to 24, ano siya? God should make known the riches of His glory upon vessels of mercy, even us. So kung basahon nato ang Romans 9:23 to 24, we are likened to a vessel kanang sudlanan nga gihulma sa Dios
aron mahimong sudlanan, diba? Amen. We are vessels of God. Muna ang original nga intention sa Diyos. Sa akong gayon ganina, imbis nga ang Diyos mo ay musulod ani nga sudlanan, kita nga tao ang sala mo na kasulod. God wants to be our content. Just like a bottle are made to contain water, so we are made to contain God. This is the original intention of God. Muna nga, it is no wonder that knowledge, di ba? Kita sa dihang bata-bata, paiskulahon kita sa itong mga ginikanan. Aron masudlan ang atong salabutan o knowledge. O, sudlanan ko ta ang tao. Dayon, ang ikaduha, ano siya? Wealth, pleasure, and accomplishment mo ni masulod sa tao. Diba? Ang atong salabutan, sudlan o knowledge. Ang atong sa atong soul, that is on our soul. Kay kita gihimo man ta nga sudlanan sa Dios. Amen. Sa Lord Jesus, sa 1 Thessalonians 5:23, another verse that says, we are a vessel. May your spirit and soul and body be preserved complete. So kita, isip mga sudlanan, tulo ka bahin na ita. We are made of spirit, soul, and our body. So ang akong i-explain kanina, ato to atong soul. Kung sa may atong isulod sa atong soul, ang atong knowledge. Kung sa may isulod sa atong body, di ba mukhaon man ta 3 times a day, snack pag yun. That is on a part of our body. But, ang atong spirit, this is the most important part of our being. Diri dapat punta musulod ang Diyos. But, sad to say, when man fell, our spirit has been corrupted. Nahimo siyang na-corrupt because of sin of Satan himself. Muna siya nga ang sala naghimo sa atong spirito nga patay. Kung kay patay man atong spirit, we can no longer contact God properly. So, sa diha di ay kanang ang ato di ay galamhan nga i-contact sa Ginoo kay before man fell, God and man having fellowship with each other. Dunay pakikambitay. Pero sa diyang nakasala ang tao, nawala ang pakikambitay sa Diyos o sa tao. Unya, ang iyang kalag na nakurap. Muribildi na ang iyang kuan, iyang kalag, ang iyang huna-huna. Suppose kita, bisan sa atong huna-huna palangdaan, natay pang huna-huna nga rebellious. That is because of sin. Dahil ang atong sala, diba, ang atong lawas gusto mo buhat og maayo. Pero naagyoy kanang something nga kanang evil thing nga mabuhat sa atong lawas. Diba na mga kawatan, na mga killer. That is because of sin that dwells in man's flesh. That is because of the fall of man. But since God wants to recover man from his original intention, ang Diyos sayang agka-Diyos. Nasa sa kalangitan, He is a great God. But since God wants to save man, He was incarnated. Nagpakatao siya. Diba? All of us know ang Diyos nagpakatao. Tingalan siya Jesus. Amen. He was incarnated. Named Jesus. And after sayang pagpakatawo, He was crucified. Sayang pagpakalansang sa cross, dunay duha ang iyang na-accomplish para natong mga tao. Dunay redemption, dunay pagtubos. Anong redemption man? Kay it was once nga ang tao iya. So kinahanglan redemption aron mabalik sa iya. That is redemption. Dayon, dunay kanang impartation of life. When the Lord was crucified, so ang Diyos, ang Kristo, si Jesus nalansang sa krus. Ay kay nalansang man, namatay.
Pero wala siya nagpabilin sa lugmanan. After 3 days, he was resurrected. And in 1 Corinthians 15:45, this Jesus, nga gilansang sa cross, became a life-giving spirit. Nahimo siyang espiritong taghatag o kinabuhi. Thus, this life-giving spirit can give life to our deadened spirit. Diba? We are created tripartite man, di ba? Akong i-explain gingon ganina. Ang atong sala namatay tungod ang atong espiritu namatay tungod sa sala. Now the Lord is the Spirit, a life-giving spirit that can give life to our deadened spirit. Karon ang Dios nahimo ng espiritong tagatagong kinabuhi. Nga mahimo nga atong dawaton that would ang atong espiritu mabuhi pagbalik aron ma-restore ang atong pakig-ambitay sa Dios, mga igsoon, mga higala. And munay first steps nga gihimo sa atong Ginoo. Unsa may angay natong buhaton? Now the Lord is the Spirit. That is how He can get inside of us right now. To those who haven't realized that their spirit was dead because of sin. But to those who have realized, then blessed are you among men. So karon kita mga higalag, mga igsoon, mga higalag, nga wala pa gyud makaamgo nga ang Ginoo nahimong espiritong taghatag og kinabuhi, nga maghatag og kinabuhi sa namatay nga espiritu tungod sa sala. Then this is the right time for us to realize that we need not just only redemption sa pagpakasala nato, sa pagtubos nato, we need much more life. Much more the life-giving spirit ang atong dawaton. This is what we need, not just redemption only. We need to receive the life of God. Amen. Mo ni ang pamatigayon sa Diyos. This is, kung ato bang tanahon, ang human history, kada nasod na ay economy. Without realizing that from the beginning, God also has His economy. And His economy is just Himself, imparting Himself, His life, to those who believe into Him. Oh Lord, muna nga, this afternoon, this is very privileged for us to share to you this revelation concerning God's economy. Amen. May we open our hearts, nga mabuksan ta, makaamgo ta nga, oh Lord, I am a sinner. I did not just need a redemption, much more I need your life. I need your life as the life-giving spirit that would enliven my spirit, that my fellowship toward you, Lord, would be restored, and in my prayers, in my fellowship with you, will be kanang atong matandog ang Ginoo, mga higalag, mga igsoon. This is what we need today. This is not just what we need as Kristohanon, known as Kristohanon, but this is what the Lord wants. Ano siya? God desires all men to be saved and come to the full knowledge of the truth. Amen. Before we come to the full knowledge of the truth, we need to receive first His life as the life that will enable us to realize, makaamgot ta, ma-open ang misteryo sa Diyos. Aron makaamgot ta, mahimo ni siyang beginning sa atong Christian life. Amen. Oh Lord Jesus. So, sa part sa Diyos, gihimo na niya ang tanan. But what about us? What do we need to do to receive this life? Unsa may angay na itong buhaton? Because man cannot save himself. Dili yun, makaluwas ang tao sa iyang kaugalingon. Nganuman, good works, ngun siya diri ha? Good works cannot save him from sin. Bisan education, ethics, chanting, religion cannot save man from sin. Unsa na may makaluwas nato? It is just Christ Himself. It is just Christ Himself as the life-giving Spirit.
Amen. Now, I will directly come to what we need. Kung sa may atong gikinahanglan, aron madawat ni kinabuhi sa Diyos. Oh Lord. First, una nga buhaton sa tao is we need to repent. Kung sa man ang to repent? Kung sa man ang maghinonsol? Many times people think kanang repentance is to be remorseful. Bag-o sa kinabuhi kay bagong tuig. That is not the real meaning of repentance. Repentance is to have a change in mind. Ang pagkuan di ay, ang paghinonsol is usab, we need to change our mind. We need to turn our heart to God. Amen. Kay kaniadto, since we are sinful, bisan pag nagbuhat kag maayo or dautan, we are likened to a person nga kanang nagtalikod sa Dios. Kung magtalikod ko ninyo, bisan pag nagbuhat ko diri maayo or dautan, wala ko'y pagtagad. Because I am not in front of you. But when I turn to you, you will know what I am doing. So, yung anak sa di ay ang tinuod nga pag-repent. We need to turn our hearts to God. Amen. That is a true meaning of repentance. Amen. Oh Lord, sa Matthew 4:17 yun siya. Repent, pag hinusol mo, kay doon na ang gingharian sa mga langit. So again, to repent is to have a change in our mind. Atong ipatumong ang atong salabutan sa Diyos, mga igsoon. And secondly, we need to turn our hearts to God to repent. Second, we need to believe and to receive. To believe is to receive. Amen. Kanang mutuota, dayon dili nato dawaton, murag duha-duha. For example, kung akong ihatag akong cellphone ni sister, dayon ituo lang siya, tando-tando lang siya, maiya na ang akong cellphone. Pero wala niya gidawat. Duha-duha ang iyang pagtuo kay wala man niya gidawat. So yun ana sa day ang atong pagtuo sa Ginoo. When we believe on the Lord, we would also need to receive Him. Amen. Ana siya sa John 1:12. But as many as receive Him, to them He gave authority to become children of God, to those who believe in His name. Again, to believe is to receive the Lord Himself. Since the Lord is the life-giving Spirit, we just simply receive the life-giving Spirit in us. Amen. And thirdly, as Christians, as being a Christian is an open matter. God requires that your heart would believe and that your mouth would confess. Ang imong kasing-kasing mutuo sa Diyos, dahil ang imong pa yung baba, mo confess. There is something coming out from your mouth. Amen. Practice sa mga Kristohanon, anang mutawag sa ngalan sa Ginoo. There is something nga kanang mugawa sa baba. Aya siya sa Romans 10:9. If you confess with your mouth, Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised Him from among the dead, you shall be saved. Amen. Again, I will say this verse again. If you confess with your mouth, naikama, Lord Jesus. Kung saan man itong i-confess, it is just the name of the Lord itself. Amen. This is, oh Lord Jesus. Amen. And, kana pong pagtawag nga, kinasing-kasing nga ang pagtuo, nasa iyang kasing-kasing. Ano siya? Believe in your heart that God has raised Him from among the dead. Then, what is the result? We shall be saved. Maluwas ta nga igalag ng Lord. Amen.
Muna nga, before sa meeting kanina, we are encouraged to call on the name of the Lord. Why? Because this is our salvation. Amen. That is why, when we call, "Oh Lord Jesus," this is the way for us to receive the Lord as the life-giving Spirit. Amen. Muna ni paagi nga atong madawat ang ginuingon nga espiritong tagatag og kinabuhi. Amen. What about at this moment? We will call again on the name of the Lord with a pure heart. Amen. Atong hangyoon ang matag usa. Oh, wala may mawala no nga motawag ta sa ngalan sa Ginoo. Amen. Atong hangyoon ang usa-usa. We will call on the name of the Lord sincerely and heartedly with a believing heart. Amen. What about, let's all stand up. Let's all stand up and call on the name of at least 3 times. Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen. Atong hangyoon ang tanang brothers 3 times. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen. What about all the sisters? Amen. Please be seated. Amen. Thank the Lord. Simple ra kayo di ay nga mapahiulit ta sa original nga intention sa Diyos. We just simply believe in the Lord, confess with our mouth, call on His name, and the Lord as the Spirit, nahimo na siyang nakabuhi sa atong espiritu nga patay tungod sa sala. Amen. Maybe all practice calling on the name of the Lord. Wherever we are, whatever we do, we can call on the name of the Lord. Amen. Mahimutan ni siya practice na to. Di lang sa mga Kristohanon. But most of us, since we are called Christian people, we need to call on the name of the Lord. Amen. This is the simplest gospel. Nga gikinahanglan nato. Sa akong recall, wala lang ta nakinahanglan og redemption for our salvation, but much more, we need the life of the Lord as the life-giving Spirit within us that would save us from our deadened condition in our spirit, from the rebellious mind in ourselves, and the sinful act in our body. Amen. This is what we need. And this is mora ning butanga nga kanang wala na dili nato kasagaran nga madungog sa gawas. Kasagaran madungog sa lain. Thank the Lord, this has been revealed to us this afternoon. Mahimutan ni siyang bini sa kinabuhi mga igalag, mga igsugon. Nga moturok sa atong pagkatawo, mulambo, atong exercise, let this life grow in us that we may be an expression of God here. And this is what God's desire today. Muni ang tinguha sa kasing-kasing sa Diyos kami. Dili lang ta magkinabuhi as men, but much more, ang atong pagkinabuhi matawo, nagpadayag taong Diyos. Amen. That is the part of the gospel. Amen. So, maybe for the next, we will call another hymn. Thank the Lord. So at this point of time, now let's give it to our brother, the officiation. God's heart, a desire made known. It is not good for man to be alone. I will make him a helper as his counterpart. To have a bride was his need and heart. Let's hear from the piano. Within God's heart, a desire made known. It's not good for man to be alone. Now
gathered together to witness these two to become one, Juniel and Joy. Okay. Basta gani yun ini, itawag na ito og kabinyoon sa duha. Nasayutan na ang kasulatan ibugna o ituga sa Dios o niya iya kanan nagibulutan. It is God's sovereign arrangement. Nano nga He has Juniel and Joy, diba? For the sake of so to this married one, naibaw po mo, ano nga, naimag-ani po mo. Sila kay nagsunod pa na ito. Right? But this married life, we could see that this is not an easy thing, or this is not an easy matter. Muna giingon nga sa mga kakaraan pa, musulod na daw sila sa sala sa kaminyoon. Ano ba na isala? Diba? As God said in Genesis, that's the very first book in the Bible. It is not good a man to live alone. Di good maayo ang tao mag-usara. Panalitan karon sa Rukita. Kung si Brad-Gino Ray tao rin niya. Pero nila no? Minsan may iyahang ikasulti. Di ba? Sa sinugdan, nga nung kuno, hindi kawahi ang tao. It is so precious. And it is very, very wonderful. Why? Because man is the expression of God. Ang tao nagyo'y makapadayag o Diyos. Ang unggoy, di makapadayag o Diyos. Right? Ang baka, ang langgam, tanang binuhat niya. Never. Di yun, makapadayag o Diyos. Except sa tao. So, tao nga giguhat, isulti na sa tulong igsuon. Kay ang tao di ay gitawag siya o suman, like his image and likeness, according to his likeness. Kita na nga tao nga gi-design sa Diyos, o lalang sa Diyos, nasama sa Diyos. Amen. Di ko mo malipay ara. Kaya unasama ko mong punggoy, delikado. Sa mga baka, kabaw, kabayo, diba? Diba? O nga na paglabay sa mga mananap, dinganlan dayon ni Adam, uning na tanan hantod karo mo may ngalan. Pero wala yoy usa ni adto nga mas kasama niya, kauban niya. Right? So, unsa kabilihon nato nga tao nga kita ray gilalang nga sama sa Dios. Makapadaya ko Dios. Amen. So ini ngayon na ito mga si Juniel, wala niya napili si Joy, bigan kay si Joy siguro po sa iya mananaw mura po yung kinagpapahan, diba? Isod po daghan dahil mga panapili ni mo, Juniel,
Si Joy, yun, no? Kanya si Joy po. Ako'y lain po na napili. Si Junior po, kayo mo ko'y kinagawa. Di ba? Ayaw po mong awat nila na ako'y may gwapa nila. Wala ka. Ining orasa. Ining panahon na. Sila do'y kinagwapuhan o kinagwapahan dyan. Di ba? So that's why we have to praise the Lord that this day di yun malimtan ninyo. Right? Okay, this is the day that the Lord has made. Kalagsaon kayo. Pero kamuli nga mga dalaga, kulitaw pa, paningkamot mo sa unahan. Diba, David? Niya, magsigil lang mo niya o panganta. Niya, di mo ikantahan ang pagsunod. Diba? So, ining panahon na, ako kayo tagkalipay, kay nga naman, ang Diyos, dunay katuyuan sa matagusan nato. Gisay-isay nila, ang mysterious, kinabuhis tao. Misteryo yun. Una-una ako nung ganong namuhi ka ining kalimutan na. Mas may tuyo. Mawar ba na, nga naibukso ka, gikan si mong inahan. Dayong mudako ka, uman, eskwela ka. Uman, eskwela, nga naikurso, uman sa kurso. Kaminyo, uman kaminyo. Asa tingin mo din? Matigulang. Matigulang. Uman katigulang. Wala na, bumalik pagkawata. Mausa naman? Ha? Impas. Diba? Pero dili na mo ay goal. Dili na mo ay tuyo sa Diyos. Doon ibuhat ang tao. Ang iyang katuyuan na ikaw ako mahimong yung kasugdan ng Diyos. Klaro naman sulti nila. Nga ang tao dunay tulong kadatong mga bagay. Dunay espiritu ang tao. Dunay kalag ang tao. Dunay lawas ang tao. Right? Kanya ang espiritu sa tao mo na galamhan or organ o puntak God. The right organ o puntak God. Ang ibo mo na dili maka simba sa Diyos, dili na maka dugtong sa Diyos. Gawa sa iyong espiritu. Panangitan ko ron, kung sa may imong gamiton sa pagtanaw sa mga kabulakan, alag-alag ka ng galungan. Di, mata itanaw. Kung sa mga ko'y kagamitan, anong magpatalimog ka, kung sa mga organa na gamito na, ay mo galungan, ay mo may disenyo na magtalimog ka. So, ang Diyos, kapilo wala yan kaya nga naman, doon na siya katuyuan sa tao. Praise the Lord. Nga ninata, na tumaysoon, release ang ilang burden nga mapalayag yun ang Diyos ining makaurasan. Bulahan na sa tapaingon, isang panahon na maka-alingkat ka o maka-ambot ka. Doon na tayo gitawag deep realization nga ang Diyos di ay nagtinguha na kitang tao masama niya sa kinabuhi o kinaliya. Praise the Lord. So, rin ako kung palabig niya, ano ko sa kung portion, nagsinabo kami mo naman. Hindi naman po shooting. Doon ay akong ipa-apas. Kaya naman itin nyo sigurong pagkabuka sa inyong mga mata. No? Ibawa na si Junel, si Kinayang Joy, si Joy po, ibawa na si Kinayang mo. Wala pa kitagot ka na. Basi manlubag ka na sunahan. Ha? Kung nag-iingon pa sa ating suon, nagmuna na ito. Mintras pa doon pa.
maminyo, bukong pag-ayo ang mga mata. Right? Aron makakita ka kung sa di ay akong minyuan. Right? Makaya ba daw ni makinaiya? Pinibatasan. Oo. Kaya bulahan nga maminyo na piyo muna ang mga mata. Nga wala na kayo makitaan bisan unsang klases negatibo. Kundi magsulami na ang gugma sa Diyos sa mga dosa. Diba? Kaya o dili niya ito makitandaan karon, magkurat na ka. Uy, o dili akong asawa, pero kita pula naman. Aha. Bingon po na asawa, uy, wala akong bala. Maruman o kuan, kanaan, gunting o bakpak. Pero hindi ay mga ba? Ay po ay ditawag na karon marites. Pero kung may napakita, amen. Wala problema. Bisan kung saan klase. Kaya kitang tao na magkiniyaha. Naiuban, hindi gusto sudan nga pinaharap. Yang isa kayo gusto pala. Kung magsaya lang mo ba? Uban po kay gusto aircon. Ang uban po tilik. Wala na po. Daot na. Diba? Kanya, ang isa hinayan, ang isa paspasan. So, wala. Right? So, to have a conclusion to this, as a married life, we are always adjusting. Sige ka kung adjust. Kamu kuno duha. Di ba ka-adjust gyapon? Di mo kita magkasama gyud tayo. So, hinahinay. Ay, sa akong testimony, mga 50 years naman ko na kapin. Siguro tayo muna sa among pagka-married life. Pero, naagihapon ang pag-adjust. So, mahinaw na Brother Nel, enjoy na inyong masaktan paloob ka man, sige ko man. Dili ka madali atong piniyabatasan yun. Through the mercy sa atong Ginoo, mo kita. So, unsa may paagi nga aron mo lampos yun dahil atong Panginoon. Nandun na kanunay happy life. Atong relasyon, wala kayo pagkabuna unta. No? Ay gani kayo, wala yung pasaka to sa kongreso nga doon ay renewal doon sa mga magtiayon. Every 10 years. Ang but lang ka, pagka 10 years kung napagay mo renew. Ha? Wala ka renew pa rin. Di ba? Wala tayo po. Kaya naman, this married life is forever. Bisan kung sa paalihan. Okay? So, manginaw ta, ganing kapuna, hindi nasaktan, kung saan yung dagat Diyos sa inyo. In this juncture, may I request Brother Judean or Sister Joy to please rise up. Ito mo. Ay, tumunta na ako. Amen. Imo ba ang tumutukon? Imo ba? Huwag kayo ng tukmon mo. Ano yung nagtawa ay mga bato na Sister Joy sa imo pag-is. Yes, brother. Imo po Joy, imo ro po na yung kabuton. Imo ba? Nga, imo kawato po si Brother Judean na kapikas o imo kabag sa imong kinabuhi. Kaya inyong ipanumpaan ini, inyong ang buha. Makinon sa man, sa unahan. Nakitawag ng siya o sana kamatayon para mo ay
So, by virtue and power vested upon me, this 17th day of May 2024, I will confirm and declare that our Virgin Neil, Alfredo, Makiling, and Joy will be glorified sa pananaw sa Diyos o sa pananaw sa tao. Kamu pagkailon na ron nga mananaw as taon. Sorry, respan ang pula-pula pagkakas. Yung ini, ato pamatukan po, no? Ang ilang-ilang lang sing-singan. Okay. So, nagplastic gold, ano? Na-exchange yung bagus, no? Okay. Tuhan mo kayo dipindi sa inyong pagbati na di kami wala na yung pertinay. Sulod na kami muli kanina pa tulong nga kita ngayon sa tulong ko nga kasama ko sinagtanay nga sa mga itong sa tulong sa emotional, physical utang panayo so mali mo mga usap ko. Ito palagpakan ko rin kaya sa mga usap. Okay, enjoy na po. Sobrang pagat po ito. Hindi ko rin yung mag-figuran na nasa isang tao ba? Kapaan, kung may natibaan sa inyo mga payupay sa hantod-santod. Yung ini, atong pirmahan, no? Ini itawag certificate sa komunyon o certificate of marriage, no? Patutin. Wait, may sound singer. Feeling
Gyapon, manawagtas nga na sino katulong ka beses. Oh Lord Jesus. Amen. Go. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Lord Jesus. Amen. Thank you, Lord, so much for your grace and mercy. Amen. This day is the day of your presence that we enjoy. Amen. Ay, sorry, lingkod mo. Lingkod sa ako. Kanina sa nanduha. Ritisan. Pagkakil, sa'yo mo. Hindi mo naging trabaho na. Diba? Sige. Gusto hal at ihaptan. 10 down to 1. Okay? Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, lakad yan ito. So, siguro,
So once again, good afternoon sa tanan. Welcome sa reception sa ato ang newlywed couple. At this moment, I would like to request Brother Novinil Lambuang to have our opening prayer. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful day. Amen. Thank you, Lord, for sovereignly arranging everything for us. Amen. Even, Lord, for this day that you have united our dear brother, Jonel and Sister Joy. Oh, Lord, we give to you all the praises. Amen. Give to you all the glory. Even, Lord, we give to you our dear brother and sister. That they would be sanctified, their wedding would be sanctified. Amen. Even their life, Lord, would be sanctified by you. Amen. Oh, Lord, in this wonderful moment, Lord, we just want to treasure you, to set you as the center of this very moment, as we share together these memories with the brothers and sisters, even with the friends and with the loved ones. Lord Jesus, we give to you all the glory. Oh, Lord Jesus. Amen. You can now take your seats. Okay. Once again, the family members, relatives, friends, and brothers and sisters, welcome to Jonel and Joy's wedding. Okay. And now, let's have their entrance. Okay. Okay. Then the entrance of Jonel, Makiling, and Joy. Yeah. And Joy Makiling. Amen. A round of applause again. Okay. This time let's also recognize the parents of the groom. Pwede mo. Okay. Sisters here in front. Amen. Okay, at this point of time, no, some young people will offer a hymn to sing for them. There's a season and a time for every purpose under heaven. Under heaven. To be born and time to die, and time to die, time to black out what is planted. What is planted. He has made everything beautiful. It's no time, also He has moved eternity in their heart. Yes, so that man does not find out what God has done from the beginning to the end. Yeah, based on what we have we sang a while ago, yeah, He has made everything beautiful in its own time. Okay, so there is the right time for everything, and this is the best and right time for their wedding. Okay, so there is the God has made everything beautiful in its own right time. So this is the best time for them, yeah, to be proclaimed being together as a couple. Okay, not just for now, but for forever, or eternally. Okay, this point of time. Amen. Yes. I just said a while ago that God has appointed everything. Though kitang mga tao, we just simply come to the Lord and know what is the right time for us. Of course,
today is the right time for them both to be a couple. So at this moment, may we call on the parents of the groom to have some message or some testimony in their married life that they could also pass out to their mga anak. Okay. Mayang hapon na tong tanan. Alang ning kapunon, muhatag ko gamay message sa aning ikasal kini ako ang bata o ako mga bata na gyud ni kay ako ano man gyud ning bata ning kini atong bilay ato ano man gyud ning anak. Ako alang ikahatag nga message na importante na dili lang kay karon taman ang gugma, no? Ang gugma o ako'y patagon ang kahulugan munay gitawag og ageless and immortal, no? Dili ingon nga magkadugay pareha na uban magkahupas, no? Kun dili hangtod gyud sa kamatayon kining gitawag nato og gugma. Katong giingon pa ni pastor kaganiha nga tell it to us part kanang ang kamatayon nila siguro mo ay uwang nila. Mao nga ang ako lang katambag ninyong duha isip magtiayon naman yun mo. Importante sa usa ka magtiayon kining naagi hapon ang gugma bisag magkatiguang ta magkalami na hinuon dayon nasad kining gitawag og understanding, no, permita, no, na to ang pagsinabtanay kay wala gyud ang pagsinabtanay mao ning gubot kayo ato ang pamilya. Ay noon kini sila duna nay eksperyensya kay gani kanilang bata 5 naman ni katuig. Sa ato pa mikabat na sad ni og labing gamay 5 katuig ang ilahang paniray sa isa o compatible bagyo ni silang duha, no? Magka uyon bagyo dukan. Mao ni nga ani higayon na dili ko makaingon nga muna ni nga gidawat naman yun ninyo ang kabali sakramento sa kaminyoon. Dili ingon og lagluwag hugot kita kanunay nga ato ang dawaton nga minyo na gyuta. Sa to pa katong ingon nga kina adjustable ta, adjust ta kay importante man yun nga giingon ni pastor kaganiha nga dili gyud ingon nga nahurot gyud tanan ang ato ang pagsinati sa isag isa napagyoy wa tingali nato makaplagi sa isa mga og dili nato mauyunan nan dapita prangka atong importante dihang dapita nga nanagon mo'y anak, no, isa na ka pamilya na gyud ni sila kay nanaman gyoy anak mao nga ako lang ipainumdum kanunay nga importante nga ato ang hunahuna naagyod sa Ginoo kanunay. Kung naa ang Ginoo nato sa atong kaugalingon, kanang gugma dili na siya mawala ang pagsabot unsay likes and dislikes nato maka-adjust sa tendapita. Mao nga diharan ko taman o kay salamat sa tanan. Okay, amen. Palakpakan nato ang iyahang ugda nga mensahe. Then alang sa iyahang mga anak. Kay karon sa side na pod sa bayi, amen. Muhatag si nanay, amen. O mensahe sumala sa iyahang kasinatian nga iyahang pabalon, no, sa bag-ong gikasal. Je og si Jonel hinahanglan kamo nang minyo naman mo hinahanglan kamo kasag-usan ninyo na may kainitan na sag-usan ninyo na magkuan ba ka ng ay bugnaw na mainit ninyo na bugnaw o ginahanglan nga maayong pagkakuan ninyo pagkaminyoon maharat na maayong hapon. Before tayo ma-proceed sa response sa
newly dimension po din nita. Okay, closing one's eyes. To the other party's weaknesses. Okay. Amen. Third one is learning to accommodate. Okay. So accommodate no matter what kind of person your partner is. Fourth one is learning to appreciate. Kung parat, ma-appreciate rayapon. So, learning to appreciate. No, dili siguro kayo too much perfectionist. No? So, then, yeah, learning to appreciate the virtues of the other person. Then, number 5, being polite. Okay? To your partner. Then, allowing love to grow. So, allowing love to grow. Dili kay karon ra gauros-uros ang gugma, kundili i-cultivate di ay ang gugma, yeah, patubuon. Next one is not being selfish. Okay. Then allowing the other party the freedom. So sa malabot sa dili kayo guro hiktan, no? Tagaan pud siya og ganing kagawasan sa iyang gusto sab. Okay. Then allowing the other party the freedom. Then next is the way to solve family problems. Okay. Then the need for confession and forgiveness. So, most magsugiray sa usag-usa, magpinasayloay sa usag-usa. Then consent of both parties. Makat-on nga mananghid sa usag-usa or sa partner. Then seeking help from the church. So, mao gyud ang labing importante. Men, magpabilin diha sa church life. Men, sa mga panagkatigo, mga igsoon. Then, living together before the Lord. Then, the proper church life being maintained. Okay? So, kanunay yun nga motigo. Amen. Kanunay nga naay MR. No? Naay by meeting sa panimalay mga igsoon. Aron maampingan ang kaminyoon. So, bulag sa Ginoo, dili gyud maampingan ang kaminyoon. So ang best way para maampingan ang pagkausa sa magtiayon, og gyud nga magpabilin sa mong mausa sa Ginoo. Amen. I think more ato siya ang mga butang nga akong ma-enjoy in order for both of you to have a successful marriage life. Okay, at this point of time, no, so we will ask them sa ilahang response of aning wedding. Kami hapon sa tanan, salamat sa witness na mo dire nga mo importante nga gayon karon. Ako lang nga ma-response sa itong gingon ni brother nga itong 30 nga commitment gyud. Kinahanglan kanang kinabangay sad forgive. Ayun. Isintro jud ang pinaka-importante, isintro jud ang among kuan sa Ginoo. Ama na to. Amen. Sister, amen. Amen. Ngayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa pag-anhin ninyo nga makawitness din sa amo ang pagkaiusa. Dayon, ang nakuha rin ako na-injury tanan is kinahanglan dyan may adjustment. Kay kanang init ang isa po kanang kinahanglan dyan na mo pailop sa usap-usa. Labi na sa kami noon kay dili gyud tanan nga tanan panahon gyud nga magsige jud may og kanang inani nga labing kunuhay kayo. Ay. Kinahanglan jud yapon og kinahanglan yapon sa mag-ampo mulisog gyud diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano ninyo ang brothers, diaring aside, ang sisters, diadtong aside, requesting all the young people to sing with them. Okay. Alay mo mga YPs. Let's hear from the piano.
that I love you. I will be with you all my days, come what may. Mga igsoon, hanyo lang manindog tang tanan alang sa atong pagkaon, atong pasalamatan ang tinubdan sa tanang butang. Amen. Salamat nimo Ginoo ning kagabion, kao among pasalamatan kay ikaw man ang tinubdan sa tanang butang. Ikaw naghatag ni ini san kining bag-ong giusa nimo tungod sa kaminyon kay mao man ni importante sa tao alang diha nimo Ginoong Hesus sa ikaw gid among pasalamatan ning tanan Ginoo. Salamat Ginoo ning pagkaon nga imong giandam. Ikaw gid among pasalamatan niini kay imo magkining hinatag gikan nimo Ginoo. Salamat nimo ning kagabihon. Amen. Tender loving care. Oh, kinahanglan ang matag usa mo trust yun. Kung say mga bikil ada kinahanglan nga ayung-ayungon ginang nga kay kita mga kuan naman ta sa kaminyoon kinahanglan gyud nga ang matag usa dato naputay understanding. Oh, kay wala tay understanding lisod po kayo. Kinahanglan gyud nga ang asawa ang pana ang naagi mga sigalan nga tawag nga kung kita sa labi ng fire naputay cold kinahanglan nga dili kita magtungan o unsay mga kabikil o ana gini na binang natin mga bata o kinahanglan yun nga ang matag usa nato di kita ingon mag-away nga tudo na panglabay na sa kunsa o di gina maginana o unsay mga kabiklan di gina to napaumaan labi na kay natay mga bata isod lagi kayo na kay ang mga kuan ang kaminyoon ko dili kay isang adlaw ra duha ka semana ana kuan mo gila forever ina manang inana ra gyud understanding o kinahanglan lagi tay Ginoo unahon gid nato ang Ginoo gid sa ato kay mao ra gid atong gabayan pag-ampo ampo gid kanunay kay lisod gid kayo wa gid tayo moy ampo kanunay ta matug simbahan ana mag-ampo gid ta nga wa gid ta moy mga unsay mga kakulian dira kay tanto gyud nga magkisog gid ang asawa ug bana mag-adjust gid kanunay manang kita mga asawa ana ug unsay gipangbiklat sa atong mga bana ato lang ang istoryahon dili kay umuruhan dayon away ana pa mo nawa at ganay wala gyud mura ginako gikuan ninyo nga kinahanglan ang matag usa kinahanglan gyud nga dunay understanding di ba Joy Junel mo na ginang naa kung mura na ako ikasulti ninyo kay
Inanagina. Salamat kayo mga Amen. Sir Joel and Doris. Mayong gabi sa tanan. Labi na sa akong bagong kasal. Junel and Joy. Walang istorya ng new couple na to. Nakamagay panahon nga kuan kiningi ang bigyan malikayan dito ning mag-away ta maglalis na mo gina kami niyon murag kapil palaman na gina kami niyon ang akong tambag lang ana kung di gyud mo dako ang kuan ninyo away kinahanglan na isa nga magpaubos kung pareha mo taas murag gubot pasulukot mo na dayon isa ang Ginoo ipatunga yun yung kanunay kay mao mo ginay ato ang panlaban sa mga kagulian nga kuan kayon basta ang kuan ang importante ini ang pagsinabtanay gyud isa kay ako 28 naman siguro ko nga naminyo na sakto biya itong giingon ni brother nga hantod siya kang 51 ga-adjust pa siya disol biya kayo ikuha na ito nga dili tadugo na ito nga itong asawa lahi ng kinaiya lahi puta pusa ang importante matag-isa sinaptan na gyud rumalik kayan ang away kay kanang away gyud dakong problema sa pa na may anak doon yung anak na to mo exit ang isa wala na dako ng problema munang istoryahon kung naay dili unsa ni may isa nga namang ipanahon nga di mo magkagsinabot sayon ra na istoryahon ra munang importante yun nga naasa inyong kasing-kasing matag-isa nga mag-asawa dito tinabangay magsinabtanay maura na akong kasulti ninyo salamat. awiting ito ay alay sa'yo. Sintonado man tong mga pangako sa'yo. Ang gusto ko lamang kasama ka tumanda. Whenever you're sad, carry around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. I'll get you medicine when your tummy aches, build you fire if the furnace breaks. So it would be so nice growing old with you. And I'll miss you, and I'll kiss you, and give
Tatawanin kita pag hindi ka masaya. Bubuhatin mo ko pag merayuman ako. Kay sarap isipin kasama kang tumanda. Ibibili ng balot pag mahina ang tuhod. Ikukuha ng gamot pag sumakit ang likod. O kay sarap isipin kasama kang tumanda. Oh, sasamahan kahit kailanman. Mahigit kumulang di mabilang 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo sa 3,001. Paglalaba pa kita pagtapos mamalansya. Kahit abot-abotin man ako ng pasma. O kay sarap isipin kasama kang tumanda. Lalabs pa rin kita kahit bungi-bungi ka na. Para sa'kin ikaw pa rin ang pinakamaganda. O kay sarap isipin kasama kang tumanda. Oh, sasamahan kahit kailanman. Mahigit kumulang di mabilang 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo sa 3,001. So let me do the dishes in our kitchen sink. Put you to bed when you have too much to drink. Oh, I could be the girl who grows old with you. At nangangako sa'yo simula sa araw na to, iaalay sa'yong buong puso ko. Sumang-ayon ka lamang kasama ka. Tumanda.